Breaking news, mga opisina ng gobyerno, paaralan, bangko at mga negosyo sa mga pangunahing lalawigan at kabisera ng Tehran sa Iran nananatiling sarado makalipas ang mahigit isang linggo dahil sa lumalalang kakulangan sa gasolina at kuryente ng bansang ito, kung saan noong December 2 pa lamang ay nagpahayag na ang kanilang Pangulo na dahil umano sa mga sanctions ng US ay patuloy na bumababa ang kanilang produksyon ng produktong petrolyo at dahil umano dito ay patuloy na nahihirapan ang bansa para sa pamumuhunan upang panatilihin ang operasyon ng kanilang mga infrastruktura habang mas tumataas pa ang demand ng produktong petrolyo sa bansa nila. Sa madaling salita, dahil sa mga sanctions na ipinapataw ng US at alay sa Iran ay mas kakaunting bansa lamang ang namimili ng kanilang produkto na nangangahulugan na dahil sa mas maliit nitong kinikita ay mas kakaunting operasyon lamang din sa bansa ang patuloy na napapatakbo nila at dahil patuloy rin ang mas mataas na demand ng produktong petrolyo sa loob ng bansa nila ay nangangahulugang mas nahihirapan sila sa pagpuproduce ng mas maraming produkto para sa iba dahil hindi nila napatatakbo at name-maintain ng maayos ang lahat ng kanilang infrastruktura dahil halos ang China at Syria lamang ang nag-aangkat ng malaking bahagi ng mga kalakal nila. At ngayong napatalsik na ng Syrian rebel ang rehime ni Bashar al-Assad ay inihinto na rin ng Iran ang pagbebenta nito ng produktong petrolyo para sa Syria na nangangahulugan na mas bumaba pa ang kita ng Iran sa panahong ito kung kaya't mahigit isang linggo ng sarado ang napakaraming establishmento sa bansang ito. Kaya naman talagang napakalaking problema ang kinahaharap ngayon ng bansang ito dahil kahit pa ang purchasing power ng kanilang pera ay apektado, kung saan kung bibili man sila ng produkto mula sa ibang mga bansa ay mas malaking halaga ng kanilang pera ang kanilang kakailanganin para makapag-angkat mula sa iba na mangangahulugan naman na magdudulot ito sa mabilis na pagtaas ng halos lahat ng produkto sa loob ng bansa nila. Bukod pa riyan dahil sa kamakailang pag-atake ng Israel sa capital at port ng Yemen ay malaking negosyo at impluwensya rin ng Iran ang nawasak sa bansang ito. Dahil dito ibinabagsak ng Iran ang ilan sa kanilang mga produkto, kabilang na ang mga sandatang ipinamamahagi nito sa mga teroristang grupo. Kaya't bukod sa kanilang ekonomiya, ay tila pinilayan rin ng Israel sa Yemen ang malakas nitong impluwensya. Bukod pa riyan ay tila wala na rin kakayahan pa ang Iran na padalhan ng sandata ang Hezbollah na nakaistasyon sa Lebanon gamit ang Syria dahil ito ay mortal ng kaaway nila at dahil nga itinigil na ng Iran ang pagsusuplay ng produktong petrolyo sa bansang ito ay umaasa ngayon ang Syria na babawiin ng US at allies ang mga sanctions nito na ipinataw sa bansa dahil sa pamumuno noon ni Bashar al-Assad. Subalit dahil nga nais matiyak ng US na magiging maayos na ang pamahalaan ng bansang ito ay ninanais muna nila ng negosasyon bago nila bawiin ang sanksyon sa bansang ito, kung saan ay nauna nang ipinahayag ng US Secretary of State na si Antony Blinken na handa nilang tulungan ang Syria para sa fuel shortage ng bansa at iba pang pangangailangan nito upang mabilis nitong maibalik ang mga nasira sa digmaan. Subalit nais umano ng US na matiyak nito na hindi na muling magiging banta pa ang bagong pamahalaan ng Syria para sa mga inosenteng mamamayan nito, kabilang na sa iba pang mga bansa. At kung magkakasundo ang Syria at US ay mangangahulugan nito na maraming bansa na ang maaaring mag-angkat at umangkat ng mga produkto mula sa Syria. Isang bagay na magiging daan para sa mabilis na recovery ng bansa. Kaya naman ang pamunuan ng HTS na si Giuliani ay kapansin-pansin na tila nga ay nagiging maka-western na ang mga pahayag nito dahil napakalaking ginhawa ang makakamit nila kung makasusundo nila ang mga Amerikano para sa panunumbalik ng mga nawasak sa digmaang ito na magiging daan upang mas maging matatag ang panibago nilang gobyerno. Kaya't ipinahayag ni Giuliani na ang ideolohiya nitong jihadismo ay nakaraan na lamang niya umano dahil habang tumatanda umano ang tao, ito ay may natututunan at nagbabago. Bukod pa riyan ay ipinahayag rin nito na hindi umano siya papayag na magamit ang kanilang teritoryo para maglunsad ng pag-atake sa Israel at pinabubuwag na rin ito
ang mga faksyon ng iba't ibang rebeldeng grupo sa bansa, kabilang na ang mga grupo na kinabibilangan ng mga pro-Palestinian sa Syria. Kaya naman habang nagkakaroon ng malaking tsansa ang Syria na magkaroon ng mas maayos na ekonomiya para sa hinaharap sa tulong ng US, ay nalalagay naman ngayon sa alanganin ng Iran dahil sa kaliwat kanang dagok na nararanasan nito dahil sa kanilang pagtulong sa paghahasik ng lagim ng teroristang grupo. Isipin mo na lang, ang Hamas at ang Iran ay mayroong magkaibang paniniwala sa kanilang relihiyon dahil ang Hamas ay mga ekstremistang Sunni Muslim na naniniwala na ang kanilang pinuno ay kinakailangang piliin ng komunidad, habang ang pamahalaan naman ng Iran ay ekstremistang Shia Muslim na naniniwalang ang kanilang leader ay kinakailangang magmula sa angkan ng Propeta Muhammad. At dahil pareho silang naniniwala sa ideolohiyang jihadismo na nangangahulugang ang pakikipaglaban ang pinaka-epektibong pamamaraan sa pagtupad ng kanilang mga pangarap, ay nangangahulugan na magkalaban rin ang Hamas at ang pamahalaan ng Iran. Subalit dahil ang Hamas ay may pagnanais na masakop ang Israel at ang Iran ay may pagnanais na palawakin ang impluwensya nito sa Israel, ay sinuportahan pa rin nito ang Hamas laban sa Israel. Kaya't kung mapapansin natin, ay halos hindi iwinawagayway ang watawat ng Hamas kapag ang watawat ng Iran ay kabilang sa mga nagpoprotesta, dahil hindi kinikilala ng Iran ang paniniwala ng Hamas bilang mga Sunni Muslim. Kaya't malinaw na ginagamit lamang ito ng Iran para sa sarili nitong layunin. Kaya tanging ang watawat lamang ng Palestinian ang halos palaging iwinawagayway sa bansang Iran, kabilang na sa Lebanon na pinamumunuan ng Hezbollah na pawang mga Shia Muslim na hindi rin iwinawagayway ang bandila ng Hamas sa bansa nila. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng pagkapanalo ng Syrian rebel laban sa Iranian proxy na Hezbollah, ay nagbigay pa ng pagbati ang Hamas sa mga rebelding grupo sa Syria na kapwa mga Sunni Muslim gaya nila. Kahit pa ang tinalo nito ay ang Hezbollah na tumulong sa Hamas laban sa Israel. Kaya't napakalaking pagkakamali para sa Iran na tinulungan nito ang Hamas laban sa Israel, dahil kahit pa manalo sa panaginip ang Hamas laban sa Israel, ay wala ring mapapala ang Iran sa rehiyong ito, dahil makuha man ng Hamas ang Israel sa panaginip nito, ay hindi rin makatutungtong ang Iran at Hezbollah sa rehiyong ito, dahil kung wala ang Israel ay magkalaban rin sa paniniwala sa pagkamit ng kapangyarihan ang kanilang mga grupo. Sa madaling salita, kung wala ang Israel, ang Hezbollah sa Lebanon ay maaaring atakihin rin ng Hamas mula sa Israel, katulong ang grupong HTS mula sa Syria, dahil ang mga ito ay mga ekstremistang Sunni Muslim na may iisang layunin na lumikha ng Islamic State na pinamumunuan ng mga Sunni Muslim, kung saan sila ay mahigpit na kalaban ng mga ekstremistang Shia Muslim na nagnanais ring lumikha ng Islamic State na pinamumunuan naman ng mga ekstremistang Shia Muslim. Kaya't isang kamangmangan na maituturing na ang Hamas ang tinulungan ng Iran sa labanang ito, dahil kailanman ay hindi magkakatugma ang layunin ng kanilang mga grupo sa pagpapatakbo ng pamahalaang ninanais ng mga ito, samantala kung mas pinili ng Iran na makipagkasundo sa Israel, ay madali lamang nitong matatalo ang Hamas at mababawasan ang kalaban ng Iran, habang maaari pa itong magkaroon ng mas maayos na ugnayan sa Israel. Pero dahil nga sa kasuwapangan ng Iran sa kapangyarihan, ay maaaring umasa itong magtatagumpay ang Hamas kung ito ay kanilang tutulungan, at maaaring umaasa ang Iran na kung magtatagumpay ang Hamas ay mananatiling tapat sa kanya ang grupong ito, isang bagay na malabo pa sa sabaw ng pusit, dahil sila ay pawang mga ekstremistang grupo na nagkakatalo sa kanilang paniniwala kung sino ang dapat mamuno sa dalawang grupo. Kaya't dahil nga sa kamangmangan ng pamahalaan ng bansang ito, ay sila ngayon mismo ang nagdurusa dahil sa pakikialam nila na nagpatagal sa digmaang ito na kumitil sa napakaraming buhay ng mga tao.